At yan ay laging inuulit-ulit ng maraming mga tao. Nadidinig-dinig natin yan sa mga libing, sa mga memorial services, sa mga Bible study. Pero gaano talaga natin ito na-appreciate at pinaniniwalaan at pinaninindigan? Ang ating pag-aaral ngayon, pinamagatan nating excited to die. Meron ba diyang excited to die? Pakitaas nga ang kamay. Kaya sabi na, to live is Christ, to die is gain. Pero pagka magtototohanan tayo, meron ba talagang excited to die? People fear death. That's truth. That's reality. Napakakonti naman yata anong talagang excited to die kahit na gaano ka kapag-godly, kahit gaano ka kabanal. Talagang life is the primary duty of life. And so, kahit ako dito, kung sasabihin niyo sa akin na, kayo po ba excited to die? No, syempre gusto ko pang mabuhay kasi this is the only life I know. Wala naman akong talagang complete knowledge or even a great knowledge about the beyond, what is there in eternity. Kaya itong alam ko, itong gusto ko, ang nais kong siyempre pahabain, palawakin, palawigin, kasi ito lang ang alam kong buhay. Pero tayo ngayon sa ating pag-aaral ng isang bagay na hindi naman naiwas at dumarating sa lahat, yung tinatawag na kamatayan, subukan nating magpanggap na excited nga tayo to die para makita natin yung possible reasons why there really can be and could be excitement to die. Let us consider the possible gains in death. At hindi lang sa salita, kundi subukan nating appreciatein talaga sa ating isip. Let's imagine that it's actually exciting to die. Although, again, gusto kong ulitin, huwag niyo ako diyang pagdiskitahan na sabihin, ako ba excited? Siyempre, mas excited ako mabuhay. Pero, kahit minsan, imagine natin that is exciting. Para, baka naman sakaling masilip nga natin kung anong magandang dahilan, ano ang exciting about death, para hindi tayo sobrang matakot, hindi tayo sobrang malungkot sa kamatayan ng iba o kamatayan natin. Why be excited to die? At death, we are released from the burdens of this life. Lagi natin yung sinasabi. Laging pang-comfort natin yan sa mga naulila. Laging pang-comfort natin yan sa mga nag-aagaw buhay. Pero subukan natin talagang namnamin at appreciatein na ito ay totoo at subukan natin talagang imaginein ang katotohanan ng pag-uusap na ito. We are released from the burdens of this life. Si Job, na sobrang hirap ang dinanas sa buhay, sabi niya sa Job 3:20-21, why is light given to those in misery, and life to the bitter of soul? To those who long for death that does not come, who search for it more than for hidden treasure. Bakit daw binibigyan pa ng liwanag ang mga sobrang nagdurusa? Bakit patuloy pang binibigyan ng buhay yung kay pait-pait ng kanyang damdamin, ng kanyang espiritu? Bakit daw ibinibigay pa ito sa mga talagang ang totoong hanap ay kamatayan na para matapos ang paghihirap sa buhay? Mga taong sa hirap na dinaranas ay parang kayamanan na hinahanap ang kamatayan. Job 7:15, so that I prefer strangling and death rather than this body of mine. Sobrang hirap ang dinanas ng katawan ni Job. Nabalot ng napakaraming sugat at mga iba't ibang mga karamdaman ng kanyang katawan. Hindi lang siyempre ang kanyang katawan na nagdusa, ang kanyang ring emosyon, ang kanyang spirit, ang kanyang buong pagkatao. Kaya gustong-gusto na niyang mamatay. Isaiah 57:1, the righteous perish, and no one takes it to heart. The devout are taken away, and no one understands that the righteous are taken away to be spared from evil. So ito ang isang excitement about death. That death could come only to spare us from a more horrible situation, from evil. Tulad ng sinasabi ni Job, yes, mahirap mamatay pero napakahirap para sa akin ang mabuhay, kaya mamatamisin ko pang mamatay sa hirap na nararanasan ng aking katawan, ng aking emosyon, ng aking espiritu. At yung mga hirap na yan
ay naiibsan, natatapos kung ang buhay natin, ang earthly life, ay malagot ang hininga at magkaroon tayo ng physical death. Lagi kasing horrific ang pagtingin natin sa kamatayan. Laging ayaw natin yan. Laging malungkot. Pero kung ito ang magiging daan para matapos ang napakalaking hirap, at ito ang magiging daan para lumipat sa kabila na may ginhawa, na may luwalhati, may pangako ang Diyos, then death can be exciting. Death could be turned into an excitement. Hindi ito madaling gawin. Kasi nga, attached tayo sa earthly life na ito. Pero kung hindi na maiwasan, ayun na yung death. Death natin, death ng ating kapwa, death ng mahal natin sa buhay. Alalahanin natin itong mga verses na ito para maibsan ang ating takot, maibsan ang ating pag-alala, at ang ating lungkot, at yung kawalang pag-asa. That death actually ends earthly hardships. But remember this, the end of earthly life is not the end of life. It is only the end of one chapter. And the second chapter, the next chapter, could not begin unless the first chapter ends. Pero dahil nga ang alam lang natin, kilala lang natin, mula nung tayo isinilang yung chapter 1, yung earthly life, ayaw na ayaw natin itong bitawan. Kahit alam natin sa ating isip at sa ating pananalig na mas maganda yung next chapter. So, as I have said kanina pa, sikapin nating isipin na exciting nga to die, that there is excitement in it. Only for the sake of discussion. Pero totoo nga yan kasi pinaniniwalaan natin. Gawin lang nating totoo at ramdam yung pagtingin na positive about physical death. At death, we are released from the burdens of this life. Halimbawa, there's no more spouse. Yung may asawa dito sa lupa, wala nang asawa sa kabila. Yung iba, kaya takot na takot mamatay sila o ang asawa nila kasi napakaganda ng samahan nila. Pero kahit pa maganda yon, higit lalong maganda ang naghihintay sa kabila. Paano pa kung hindi maganda yung samahan dito? Di lalo nang naging entry into a better situation, yung kamatayan. Mark 12:25, sabi ni Jesus, sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging katulad na ng mga anghel sa langit. So this is release from hardships, from difficulties of married life. Pero siyempre, dahil nga mahal ng higit na nakararami ang kanilang kabiyak, ayaw nila magkahiwalay. Pero ayaw mo mat gusto, nangyayari naman talagang may mauuna at may mauuna. So, pagka hindi na yan maiwasan at nandyan na, isipin na lang na meron ding advantage ang paglaya mula sa earthly life at paglaya mula sa pagkakaroon ng permanent partner. Romans 7:2, halimbawa, ayon sa kautusan, ang isang babae ay nasasakop ng kanyang asawa habang nabubuhay ito. Subalit kung mamatay na ang lalaki, malaya na ang babae sa batas na nagtatali sa kanya sa lalaking iyon. Kahit sa Romans, ang tawag doon ay kalayaan. Kasi talagang napakaraming responsibilidad at napakaraming pagkakatali ang pagkakaroon ng legally lawful wedded partner. At yan ngayon ay nalalagot kapag ang tao ay sumasakabilang buhay. Gusto kong ulitin at pakaulit-ulitin na hindi naman natin ito wish for people na magkahiwalay yung mga mag-asawa at death. Pero nangyayari yan. Kaya ang ating pag-aaral ngayon ay para lang ihanda ang ating mga loob at makita kahit paano yung advantage ng freedom at death. At death, there's no more pain. Kaya nga, mas gusto pa ni Job na mamatay na siya kaysa pagtiisan niya yung hirap ng kanyang mga sakit. Isaiah 57:2, those who walk uprightly enter into peace. They find rest as they lie in death. So rest ang tingin at sinasabi ni Isaiah tungkol sa kamatayan. Pagka ang isang tao ay dumaranas ng sobrang hirap, sobrang pagod, sobrang stress, napakalaki ng ibig sabihin ng kapahingahan, ng rest. At yan ang pangako ni Jesus, come to me, I'll give you rest. Hindi yung rest na sa kamatayan lamang, kundi rest sa buhay din na ito ang pangako ni Jesus. Rest dito, rest doon sa kabila. Sa pagdurusa sa Job 10:18, sabi ni Job, why then did you bring me out of the womb?
I wish I had died before any eye saw me. Bakit pa daw siya isinilang? Sana namatay na lang siya bago siya nasilayan ng liwanag at nakita ng sinuman. Dahil nga sa sobrang pagdurusa, mas minamatamis pa ni Job sa oras na yon na sana hindi na lang siya isinilang. At death, there's no more dying nor fear of death. Di ba sabi nila, to conquer something, you've got to face it. Now, how do you conquer death? Face it. And once you have faced it, then you have conquered it. Tapos na. Kasi kung ikay tumawid na sa kabilang buhay, wala ka lang takot sa kamatayan kasi hindi ka na matatakot muli. So, napakalaki talagang liberation yung physical death. Again, I like to be emphatic. Hindi pa natin gusto yan. Pero pinag-uusapan natin ito para kung andyan at hindi mo na maiwasan sa buhay mo o sa buhay ng mahal mo sa buhay, ay handa ang iyong loob. At naaalala mo man naman na meron naman talagang excitement and positive side yung paglipat sa kabilang buhay. No more dying, nor fear of death. Ang laking liberation yan. Luke 20:36, hindi na rin sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. Sila yung mga anak ng Diyos dahil sila ay napabilang sa mga muling binuhay. So, hindi na daw mamamatay. Magiging tulad ka ng anghel. Aba, ay napakalaking advancement yun. Napakalaki yun na promotion. Hindi natin sana gusto mangyari agad, pero pag nangyayari na, doon na tayo magtuon ng pansin para mas maging katanggap-tanggap sa atin ang kamatayan natin, kamatayan ng mga mahal natin sa buhay, kesa sobra tayong mawala ng pag-asa at sobrang malungkot. At death, we meet our God face to face. Siyempre, hindi naman tayo literal sa sinasabi nating face to face kasi hindi naman natin alam kung ano talaga ang substance natin, kung ano ang itsura natin, kung ano ang format natin when we meet our God. But within the technical terms that are known to us in this life, within our definition as we know it in this life, we meet God face to face. That is something to look forward to. Yung makakita mo ng mukhaan ng Diyos, maramdaman mo siya. And even in symbolic ways, to get into God's presence. Yung ikaw ay nandun sa presensya ng Diyos, ang Diyos ay nasa iyo, in ways that are beyond what this human and earthly dimension can give us. Aba, that is something to be excited about. Something to look forward to. Ecclesiastes 12:7, and the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. Bakit maraming natatakot sa kamatayan? Bakit maraming nalulungkot? Bakit maraming nalalagiman sa kamatayan? Kasi ang binibigyan nila ng pansin, yung the dust returns to the ground it came from. Ang ini-imagine nila, ang kanilang katawan ay inuud o sinusunog, kine-cremate, inililibing, inilalagay sa ilalim ng lupa, nasa loob ng ataol, inilalagay sa loob ng nicho. Ay, malungkot nga yun. That is grim. That is sad. Parang nakakatakot yun kasi para kang natatrap sa ilalim ng lupa o sa loob ng nicho o kaya ay para kang bigla-biglang naaagnas dyan. Kasi ang pinofocus ng mga tao about that is the dust returns to the ground it came from. Dapat ang bigyan natin ng focus is yung part that says, the Spirit returns to God who gave it. Isn't that exciting? Kung tayo ay galing sa Diyos, di ba? Inihinga tayo ng Diyos. We came from God and we return to God. This earthly life clouds our memory. This earthly life and its limits clouds our recollection of what it is to be with God. Bago tayo naging tao. Bago itinira sa ating katawan na ito, ang ating espiritu. So, wala tayong masyadong excitement about returning to God. Pero, ang sinabi, the Spirit returns to God who gave it. Pag dumarating, kumakatok ang kamatayan at hindi na maiiwasan ang appointment na yan, huwag masyadong magpadala sa lungkot, huwag masyadong magpadala sa takot, huwag masyadong magpadala sa ideya na ikaw ay katawan, ikaw ay ililibing, ikaw ay kekremate, whatever. Kasi, yun yung lupang bahagi ng iyong buong katauhan.
Pero yung galing sa Diyos, yung Espiritu, hindi yun ililibing. Hindi yun i-cremate. Hindi yun uuurin. Hindi yun maagnas. Kasi yung Espiritong galing sa Diyos, at yun ang tunay na tayo, temporary lang yung katawan na galing sa lupa. Gabalik sa lupa yung katawan na yon, pero tayo, yung Espiritu na galing sa Diyos, ay babalik sa Diyos. Hindi ba? Napaka-exciting dapat nun. Maraming pag-comfort na ibinibigay sa mga naulila o sa mga nag-aagaw buhay. Sinasabi nila, wow, masaya yan, makakapag-reunion na kayo, mami, with daddy na nauna sa'yo. Wow, si mami ngayon nakipag-reunion na kay lola na nauna pa nung araw. Pero halos hindi mo marinig na sinasabi ng mga taong, wow, makikipag-reunion ka na sa Diyos. Wow, makikipag-reunion na ako sa Diyos. Wow, babalik na ako sa Diyos. Pero yun, ang tunay na napaka-glorious about physical death. That the spirit is released from its prison, the body, and it goes back to God who gave it. Pag pinag-isip-isipan natin yan, pagka pinagbulay-bulayan natin yan, kay laki-laking takot ang mawawala. Kay laki-laking pag-iwas sa kamatayan na hindi naman naiiwasan talaga kung tutuusin tayo na napakalaki ang stress na mawawala sa ating buhay. The spirit returns to God who gave it. Kaya sa libingan ni Jesus, nung pumunta yung mga babae, hinahanap nila si Jesus, nawawala yung katawan, sabi ng anghel, "Why are you looking for the living among the dead? He is not here. He has risen." So, ganun din yun. Pagka merong bangkay ang ating mahal sa buhay, o sarili nating bangkay, dapat meron ding nakalagay na karatula, he or she is risen. He or she is not here. Wala na siya sa katawang ito. Bumalik na siya sa Diyos. Sino yung siya? Yung Espiritu. Sino yung nakahiga dyan na maputla, na matigas? Yan yung katawan na babalik na sa lupa. Hindi talaga siya yan. Ang talagang siya ay umalis na, bumalik na sa Diyos. Pag iyan ay isinaisip natin at isinapuso, kay laki-laki ng mababawas na paninimdim pag nakatingin tayo sa isang bangkay. Hindi na yon ang ating mahal sa buhay. Yun na lang ang tawag sa Tagalog na mga labi. Earthly remains, sabi sa English. Kasi that's what they are. Just remains. Yung tunay na nakatira doon ay umalis na. Nagbalik na sa Diyos. Don't you think that is exciting? Kahit na nangingibabaw yung ating fear and avoidance of death, pero pag naisip natin yan, malaki ang maiiba sa ating attitude at mas luluwag sa ating dibdib na tanggapin ang dapat naman talagang tanggapin kasi hindi pwedeng iwasan na kamatayan ng katawan. 1 Thessalonians 5:10, He died for us so that whether we are awake, meaning alive, or asleep, meaning dead, we may live together with Him. Buhay man o patay ang katawang ito, ang Espiritu ay buhay at patuloy na nabubuhay kasama ng may likha. Proverbs 14:32, When calamity comes, the wicked are brought down, but even in death, the righteous seek refuge in God. Nasa Diyos ang ating kanlungan at sa Diyos tayo sumisilong in life or in death. Ang lino naman ang sinasabi ng Ecclesiastes, the spirit returns to God who gave it. Gumulo lang nung pinagkanya-kanyahan ng mga relihiyon na sila lang ang daan patungo sa pagbabalik sa Diyos. Na pag hindi ka sa kanila dumaan, hindi ka na makakabalik sa Diyos. Wala naman sinasabing ganun yung Ecclesiastes. The spirit returns to God who gave it. At death, we evolve to our new life. Hindi tayo namamatay, napopromote lang tayo sa higher level of existence. John 11:25, sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. So, hindi talaga namamatay ang sumasampalataya kay Jesus.
lumilipat lang siya sa kabila. At sabi ni Jesus, kasi tinanong siya, when do you think is the coming of the kingdom of God? Sabi niya, don't think that the kingdom of God is something that you can observe, something that you can see, something that you can examine. Hindi nyo dapat sabihin, ayun, nandun ang kingdom of God, or eto, nandito ang kingdom of God. Sabihin, hindi ganon. Because the kingdom of God is in your heart. The kingdom of God is in your mind. Sabi ni Jesus, the kingdom of God is in you, within you, in your midst. Nasa inyong kalooban ang kaharian ng Diyos. Or more graphically, nasa inyong isip, puso at buhay ang paghahari ng Diyos. So kung ang tao nanalig kay Jesus, kung ang tao ay nananalig sa essence ng katuruan ni Jesus, even without the technical religious requirements, kasi naging franchise and licenses ng mga religion yan eh. Pero kung ang isang tao ay nabubuhay ayon sa kalooban ni Jesus, pinaghaharian ng Diyos ang kanyang puso, ang kanyang isip, siya ay kaharian ng Diyos. Pag namatay yung katawan niya, yung kaharian ng Diyos na nasa loob na niya, nasa espiritu niya, nasa isip niya, iyon ay bumabalik lang doon sa Diyos na nagbigay. Huwag dating guluhin ang ating isip sa inimbento ng mga religions, ng mga katuruan, kung paano bumabalik sa Diyos, na ang ibig sabihin lang nila ay sa kanilang paraan, sa kanilang method, sa kanilang system, sa kanilang ritual. Walang sinabing ganon sa Ecclesiastes. When you die, the body returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. When you believe in Jesus, you become a child of God. When you believe in Jesus-ness, when your life is defined by love, dedicated to love, the kingdom of God is in you. And when your body dies, that kingdom just rejoins and reattaches to the major, big kingdom that is God Himself. Huwag tayong magpadala sa mga takot. Ako ang muling pagkabuhay, sabi ni Jesus. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Sino man ang sumasampalataya kay Jesus, na naging tao, mamatay man ay mabubuhay din. Sino man ang sumasampalataya sa ibig sabihin ni Jesus, sa katuruan ni Jesus, sa Jesus-ness, yung buhay niya ay defined by love and the teachings of Jesus, therefore, kingdom siya ng Diyos, therefore, si Jesus ang kanyang Savior and Lord, and Jesus is the way, the truth, and the life, therefore, ang kanyang espiritu ay babalik sa Diyos. 2 Corinthians 5:8, we are confident, yes, well pleased rather, to be absent from the body and to be present with the Lord. Sino ang nagsasalita dito? Yung espiritu. Kasi absent from the body. Ngayon, kung yung body ang nagsasalita, dapat sabihin niya to be absent from the spirit. Pero hindi. Hindi tayo yung body. Tayo yung spirit. Damit lamang ng ating spirit yung body. So, nung namatay, hindi na yung body ang nagsasalita, kundi yung spirit. Sabi niya, mas mabuti pa to be absent in the body, wala na ako sa katawan, pero present naman in the Lord. So, it is our spirit that rejoins God. Ano ang nakakatakot at ano ang nakakalungkot doon? May nakakalungkot siyempre kasi kilala natin, mahal natin, nami-miss natin, umaasa tayo sa Kanya, nagtutulungan tayo, pero ganun talaga ang buhay. Matatapos ang physical life. Pero bawasan ng lungkot, bawasan ng sentimiento, kasi absent from the body, but present in the Lord. Malakas ang aming loob, sabi. At mas gusto pa nga naming iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. You see, ang katawan, iniiwan, tinatahanan lang. Bakit? Pag naglilibing tayo ng mga mahal sa buhay, sobra ang pagsisentimiento natin about the body. Yung iba gusto nang sumama sa hukay. Sobrang lungkot pag nakikita mo yung body. Ba't hindi natin baligtarin ang iniisip natin na yung espiritu niya wala na doon at nandun na sa Diyos? Na imbes na pag naglilibing, tayo payuko ng payuko, patingin ng patingin doon sa lumulubog na ataol, bakit hindi tayo tumingala ng tumingala sa langit at ang imagine natin yung espiritu nung yumao nating mahal sa buhay na umakyat na sa presensya ng Diyos.
We are focusing on the body, therefore we are focusing on death when we can focus on the spirit and focus on life. Focus on the resurrection. Luke 20:36, hindi na rin sila mamamatay, sabi ni Jesus, sapagkat matutulad sila sa mga anghel. Yun ang mangyayari sa mahal natin sa buhay at sa ating mga sarili na nananalig kay Jesus, nananalig kay Jesus the person or the love of Jesus and Jesusness, then death becomes gain. Hindi talaga namatay. Pag sinabing, ay namatay po si Lolo, no, namatay ang katawan ni Lolo at ang espiritu ni Lolo ay nakawala sa namatay na katawan na yon at bumalik sa Diyos. Anong ipagluluksa mo dun? Anong sobrang mo ikakalungkot? Well, hindi naman natin sinasabing walang lungkot yan. Meron talaga, syempre. Mahirap talaga mag-adjust. Lalo na kasanayan mo sa buhay mong katuwang ito, kasama ito, nakasandal ka sa kanya, mahal ka niya, mahal mo siya. Pero ano magagawa natin? Talagang darating yun. Pag dumating yun, focus not on the body that is decaying, but focus on the spirit that is being renewed. Focus not on the body that is being cremated or being buried or being entombed, but focus on the spirit that had been released from this body to return to God. John 14:3, sabi ni Jesus, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Yan ang pangako ni Jesus, pangmatagalan, panghabang panahong pakikipiling sa Kanya. Romans 8:18, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. At kailan marireveal yun? Kailan mo yun makikita? When you meet God face to face. Habang nandito ka pa lang sa lupa, patikim-patikim pa lang ng glory ng Diyos ang mararamdaman natin, pasulyap-sulyap, pero hindi natin talaga tunay na makikita at mararamdaman hanggang hindi tayo bumabalik sa Diyos when the Spirit returns to God who gave it. Isn't that exciting? Kung wala tayong makitang excitement in death, tingnan natin yan. At sabi sa 1 Corinthians 2:9, what God has planned for people who love Him is more than eyes have seen or ears have heard. It has never even entered our minds. Ang tunay daw na plano ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya ay higit-higit pa sa lahat na nakita ng mata o nadinig ng tainga, ni hindi ito sumagi sa ating guni-guni. Ibig sabihin, there is so much glory to be revealed. There is so much joy to be had. And that can happen only when the spirit leaves the body and returns to God who gave it. Yan ang mga excitement about death. Kahit pa siguro diniscuss natin lahat yan, wala pa rin talaga na-excite about death, o at least nagkaroon ng konti. O kung darating man at hindi na maiwasan, panghawakan natin at alalahanin para magkaroon tayo ng ibang titingnan at ibang aasahan at magkaroon man lang tayo ng pagtanggap, kung hindi man excitement, about physical death. Remember, ang ating opening verse na sinabi natin kanina, dyan tayo magwawakas. Philippians 1:21, to live is Christ, and to die is gain. Huwag natin gawin lang tong slogan. Huwag natin gawin lang tong empty phrase. Namnamin natin ang tunay na kahulugan. Tunay, dahil tayo nabubuhay dito, and life is the duty of life, ayaw pa nating sumakabilang buhay sana. Pero kung mangyayari na, di na maiwasan o nangyari na, tanggapin and focus on what is so exciting about the Spirit returning to God who gave it. Enjoy life. Make people enjoy their lives with your help. Minimize pain. Maximize happiness. Do the most good. And when God calls you, face your Maker with excitement, with joy, with happiness, with gratitude for this borrowed life. However imperfect this life is, this is the only one we know, so salamat. Pero sabi, hindi sumasagi sa ating guni-guni kung ano naghihintay pa sa atin. That is exciting enough. Sabi po sa Mark 2:18-22 na pagbabasihan natin ang ating pag-aaral ngayon, now John's disciples and the Pharisees were fasting.
Some people came and asked Jesus, "How is it that John's disciples and the disciples of the Pharisees are fasting, but yours are not?" Jesus answered, "How can the guests of the bridegroom fast while he is with them? They cannot, so long as they have him with them. But the time will come when the bridegroom will be taken from them, and on that day they will fast. No one sews a patch of unshrunk cloth on an old garment. If he does, the new piece will pull away from the old, making the tear worse. And no one pours new wine into old wineskins. If he does, the wine will burst the skins, and both the wine and the wineskins will be ruined. No, he pours new wine into new wineskins." At nawa ay kasihan tayo ng Espiritu ng Diyos na unawain ang mga mahiwagang salita na ito. Nagkaroon po ng kontrobersiya dahil panahon ng pag-aayuno. Ang mga Hudyo po ay nag-aayuno kadalasan, lalo yung mga relihiyoso, 2 beses isang linggo. Nakaugalian na nila yan, at yan ay parang pagpapahayag nila ng kanilang kabanalan, ng kanilang pagtitiis, pagtitika, at kung ano pa. At napansin ng mga religious groups, ng mga Pharisees, na may mga tagasunod din sila at nag-aayuno, na ang mga tagasunod ni Jesus ay hindi nag-aayuno. They were not fasting at all. Sabi nila, bakit ang mga tagasunod namin nag-aayuno? Pati ka tagasunod ni John the Baptizer ay nag-aayuno, pero ang tagasunod ni Jesus ay hindi nag-aayuno. At sabi naman ng Panginoon, papaano naman na mag-aayuno ang mga bisita sa isang araw ng kasalan, gayong nandun pa ang lalaking ikinasal? Pag wala na ang lalaking ikinasal, at saka na lang mag-aayuno ang mga panauhin. At pagkatapos ay kanyang isinunod, sabi, saan ka nakakita ng merong sira na damit na lumang-lumang tela, susulsihan mo at lalagyan mo ng tagpi, ang itatagpi mo ay bagong-bagong tela. Sapagkat nung araw po, lahat ng tela, pag bago, pag binasa mo, uurong. Wala pa noon na freeze rank na mga cloth. Kailangan basahin ng mga sastre ang mga tela bago tahiin, dahil pag tinahi mo nang hindi mo binasa, uurong. Sabi, yung lumang-lumang tela na umurong na ng umurong at wala nang iuurong pa, susulsihan mo ng bago, di pagka ngayon nilaban mo yan o nabasa yan, uurong yung bago, mahihila yung luma, at ang mapipilas niyan, mas malaki pa sa dati niyang sira. Hindi ka nagsusulsi ng bagong tela sa lumang tela. At dinagdagan pa ng Panginoon, hindi ka nagbubuhos ng bagong alak sa mga lumang sisidlan ng mga balat ng hayop. Nung araw po, isang sisidlan ng alak, balat ng hayop. Halimbawa, kakatayin ng isang hayop, kukuhanin ng buong buo ang balat niyan, at yung mga dulo lang na mga kinuha sa mga paa at kamay, lalagyan ng tali yung mga dulo, at nagiging waterproof. Leather yan. Pag nilagyan yan ng bagong alak, dapat bagong balat ang pagsisidlan, kasi yung alak magfe-ferment. Pag nag-ferment ang alak, may expansion na nangyayari, may mga chemical reaction, dapat bago din yung balat, sasabay siya doon sa nangyayaring reaction sa alak. Pero pagka luma na yung balat ng hayop, katulad ng pagka matanda ka na rin, luma na ang balat, hindi ba, hindi na yan ay stretch, kaya nagkakakulubot na, hindi na yan susunod. So sabi, pag naglagay ka ng bagong alak sa lumang sisidlan, at nag-expand yung alak at nag-ferment, nagkaroon ng chemical reaction, ano mangyayari sa balat na yan na hindi sasabay? Sasabog, mapipilas. In other words, sabi ni Lord, yung bago at saka yung luma, hindi yan dapat pinaghahalo. At least in the context of yung sulse at in the context of this wine. Pero may mga ilang bagay na bago't luma na pwede paghaluin. Huwag natin gawing absolute yung application ng illustration na ito. There are two ways seemingly to read the text. Maaring higit pa sa dalawa, maaaring maraming paraan ng pagbasa sa tekstong ito. Let's try to read it as religious history. Ano po ang nagtatalo dito? Isang dating lumang kaugalian ng pag-aayuno, nakaakibat ng isang dating paniniwala, at ang example ngayon at pagkilos ng mga nananampalataya sa isang sariwa at bagong katuruan ni Jesus, at hindi sila nag-aayuno. So it could be read as religious history. And the real question was to fast or not to fast. So the old way, meaning Judaism,
and many traditions of it. So Judaism, tradition. Ang mga tauhan niyan, yung mga Pharisees at si John the Baptizer at ang kanyang mga tauhan. Ang pagpapahalaga sa sobrang works, sacrifice, mga ritual, tulad halimbawa ng fasting. In other words, the old way could also mean the pre-Messianic era. Yung panahon bago dumating ang Mesiyas, ang panahon bago si Kristo isilang. It is represented in the story by the old cloth. Ito yung luma. And what is the new way? The gospel, the good news, na hindi na sobrang ngayon ine-emphasize na kailangan mong mag-ayuno, kailangan ka magpakasakit, kailangan ka magdusa, sapagkat si Kristo na ang aako ng lahat ng pagpapakasakit at pagdurusa. Yung old way, laging may sacrifice, magpapatay ng hayop bago sumamba, kailangan may sacrifice. Ngayon, si Kristo na ang magiging sacrifice, hindi na dapat nagsasacrifice ng mga hayop, at hindi na kailangan mag-sacrifice ang tao, sasaktan ng sarili at pahihirapan dahil tinubos na tayo ni Kristo at siya na ang gagawa nun. So now it is a period of grace. While the emphasis of the old religion was works, now the emphasis is grace. So the emphasis of the old religion was to fast, now it is to feast. Magdiwang, magpakasaya dahil sa magandang balita. Therefore, the new way is the Messianic era, ang panahon ni Jesus. Represented in the story, a possibility of reading, the new cloth, yung bagong tela. So kung babasahin po natin sa ganun yan, sa historical reading, the old pre-Messianic era and ways cannot blend alongside the new. The old pre-Messianic ways will have to be set aside, at least while the new faith was being processed. So what was the message? That the new realities, the new message about the kingdom of God should not be, in fact, should not only be patched up with the old tradition and practices. So, hindi ko manarinig mo si Kristo, nagkaroon ka na ng mga bagong pananaw, paghahalu-haluin mo lang yon kasama ng dati mong mga pananaw. Sabi ni Jesus, para yan na bagong alak na inilagay mo sa lumang sisidlan, parang bagong tela na isinulsit, itinahimo, itinagpi mo sa isang lumang tela, masisira lang. Or another way to read is that the old traditional religious practices cannot be simply updated or renovated with the fresh teachings of Jesus. Parang marami mga tao ngayon nagba-Bible, pero nagba-Bible po ako ting Miyerkules tsaka uma-attend ako ng praise and worship pag linggo, pero pwede bang i-maintain ko lahat ng mga dati kong mga pananalig at mga ginagawa at mga relasyon? Parang ganitong pinag-uusapan dito. Paghahaluin mo yung luma at yung bago, magkakagulo. The new realities born of the Jesus teachings are not to be mixed-matched with old beliefs, but they are to be embraced exclusively and fully. Kailangan, sinasabi mo, born again Christian ka, pangatawanan mo na pagiging born again. Kilalanin ang lubos si Kristo, alamin ng buong buo at ang kanyang mga turo at ipamuhay yon. Hindi pwedeng paghalu-haluin na parang chop suey. The old and the new will not work together. The old and the new will only be in constant stress and conflict. In other words, no religious salad. Marami pong nagtatangkang gumawa niyan. Nag-a-attend ng Bible study, pero pag nakakita doon ng mga katuroan na kontra sa kanyang dating relihiyon o kontra sa kanyang pamumuhay, sa kanyang moralidad o immoralidad, namimili lang ng mga kukunin at namimili ng hindi gagawin. Para pinaghahalo mo yung tama at mali, pinaghahalo mo yung bagong turo at yung dati mong kaugalian. Sabi ni Lord, it will not work. That's one way to read it as religious history. But I believe that there's a more relevant way for us now to read it, and that is concerning our personal spirituality. Alam niyo po, yung Biblia sobrang mahiwaga at makapangyarihan, maraming paraan ng pagbasa. So kung anong bagay sa iyo ngayon, para ka lalong maituwid, lalo ka maging makadiyos, yun ang dapat mong gawing paraan ng pagbasa. Hindi yung paraan ng pagbasa na magbabagay lang sa iyo mga pagsuway sa Diyos at babagay lang sa iyong katamaran o panglasa, kundi yung babagay para lalo kang umasenso sa pagiging makadiyos. And I like to read it as personal spirituality. Therefore, the old self
The old life and the old way, which is sinful, is represented by the old cloth and the old wineskin. Ephesians 5:8 says, "For you were once darkness." Dahil light ka na ngayon, dahil kay Jesus, dati, kadiliman ka lang. So the old self, life and way could only be religious. Only religious, but not spiritual. It is possible. Therefore, fasting is only physical or outward. Nag-aayuno ang katawan, ang sikmura, pero ang espiritu hindi. Ginugutom ang katawan pero nagpapasasa pa rin ang espiritu sa kalayawan at mga kasalanan. Pwedeng mangyari yon, only a physical fast, but not a spiritual one. The old self and the old set of beliefs could only be ritualistic. Ang relihiyon, ritual lang. Ginagawa tuwing Sunday, ginagawa tuwing Wednesday, ginagawa tuwing ganito. May suot pang uniform, may dala-dala pang mga kung ano-anong props, pero walang pagbabago sa loob ng puso. Pwedeng mangyari yon. Baliwala ang pagiging relihiyoso. Tulad ng sinasabi sa Hebrews 10:11. Day after day, every priest stands and performs his religious duties. Again and again, he offers the same sacrifices which can never take away sins. So it is possible for people to be religious every day, to make offerings, to make sacrifices, pero hindi naman nakakapag-alis ng kasalanan, hindi naman nahahango ang tao sa kasalanan, wala namang pagbabago. So it could also be represented by the old wineskin, by the old cloth. Hindi na mababago yan, hindi nag-uurong, yan na yan, ganyan na. And then the new self, the new way and the new life represents the born-again Christian. And it is represented in the story, in the illustration, by the new wine, na marami pang possibilities na mangyari sa kanya, and by the new cloth. 2 Corinthians 5:17, as we have already quoted. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. So kung tayo, tinatawag natin ang sarili nating born-again Christian, we are brand new. Nakikita niyo po yung mga brand new kotse kung paano alagaan ng mga may-ari. Kumisan, mas madalas pang paliguan kaysa sa sarili. Mas madalas pang himasin kaysa sa asawa. Alagang-alaga, punas ng punas, may takip pa, may belo, may lahat bago kasi. Kung gano'n ba naman ang pag-aalaga natin sa ating espiritu, because we are brand new. Yung kotse, brand new lang yan ng 2 months o 3 months eh. Pero tayo, we are being renewed every day. Day by day, we are being renewed. Kaya nga ang sabi, we are being changed from glory to glory to glory. In other words, every day, brand new na naman yan. Pero ganun ba talaga ang itsura natin pag nanalamin ng ating kaluluwa? Mukha bang brand new? O nag-backslide na at pinaglumaan na? Bago tayo araw-araw. Dahil ang pagpapala ng Panginoon, bago araw-araw. The blessings of God are new every morning. The strength coming from God is new every morning. Even His supply, sabi, give us this day our daily bread. Biruin mo kung hiningi mo sa Panginoon, give us this day our weekly bread. Kung nakakaapat na araw ka namin, amag-amag na yon, luma na. Kaya ang sabi ni Lord, ask every day. Para umuusok pa, mainit, bagong-bagong bake ang bread mo. Ang sarap, parang pandesal na mainit pa, bagong galing sa pugon. Hindi mo gustong 3-day-old pandesal. Gagawin mo na dapat matsakawian. Dudurugin mo na at pang bread na lang ng mga ipiprito mo yan. Kaya ang bait-bait ni Lord, sabi ng iba, bakit naman si Lord, everyday, daily lang yung bread, but hindi na lang monthly? Gusto mo ba talaga yung para sa isang buwan, ibigay na ngayon? Ang gusto ni Lord, sariwang-sariwa. So posible sa mga anak ng Diyos, everyday fresh, everyday new, everyday merong bagong strength, merong bagong blessing, because the blessing of the Lord is new every morning. Pero, yan ba ang nangyayari? We're brand new. Sabi sa 1 Corinthians 6:11, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Pinahugasan ka na, nilinis ka na, bago ka na. So the new self is totally cleansed. Malinis na malinis. Romans 6:4, we were therefore buried with Him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. What kind of life? New life.
Laging new. The old self is dead and the new self is resurrected. Ganyan ang ating pananaw. So the new and the old lives cannot blend. Like the new and the old cloth, the new and the old wine and wineskin cannot blend. 2 Corinthians 6:14, for what the righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? Mga anak ng Diyos, hindi na tayo nakikipag-isa sa gawain ng kadiliman sapagkat sinasabi dito, this is not a question. It's really a rhetorical question, meaning it is not meant to ask for information. It is meant to make a very strong statement in a question form. Kasi yung what do righteousness and wickedness have in common, the answer is none. Or what fellowship can have light with darkness, the answer is none. Hindi talaga yan tanong na humihingi ng sagot. Yan ay tanong na napakalakas ng sagot. Hindi na kailangang isipin pa. Amos 3:3, do two walk together unless they have agreed to do so? Of course, the answer is no. And your old nature and your new nature do not agree. Your old self and new self do not agree. Your old ungodliness cannot agree with your new godliness. So huwag na lang pilitin pa. At sabi ni Lord sa Matthew 6:24, you cannot serve both God and money. Money here representing anything that takes away our attention from God. At may mga ganyan, mga lingkod na ng Panginoon, iniiwan pa ang paglilingkod dahil sa pera. Gusto maraming pera. So nandun na sa paglilingkod sa Panginoon, aalis pa dahil sa pera. Pera issues. Sabi niya, you cannot serve both God and money. And some people choose money. Mahirap ang piliin yun. The old sinful, even religious life cannot just be boosted with new Christian additives. Alam nyo ngayon, hinahaluan na natin ng coco diesel, ang gasolina, additive, nakaka-boost. Ang mga bata, pag na-iniksyon na ng lahat ng mga anti-cholera, anti-kung ano-ano, pag tanda-tanda ng konti, may booster, pangdagdag, pampadagdag. Pero ang Kristyanismo, mga kapatid, ay hindi pampadagdag lang o booster sa ating buhay. It is everything or nothing. Hindi pwede an old lifestyle with motifs of prayer, with motifs of praise and worship, and even Bible verses. Dating buhay, dinedekorasyon na lang ng verses, dinedekorasyon na lang ng pag-attend ng praise and worship at mga hallelujah. Hindi ganon, sabi ni Lord, it will never work. Born again Christianity cannot just be grafted into the old idolatrous religion. You have to make a decision to make a definite stand for what you now know is biblically correct. Born again Christianity cannot just be grafted into the old sinful lifestyle. Kaya kung dati akong merong kerida, o di magba-Bible study kami ngayon, ang kerida ko, pero tuloy pa rin ang pangingerida ko, so ginawa ko lang booster and additive yung Christianity. Sabi ni Lord, pinaghahalo mo yung old at new. It will not work. It will only be stressful. To force new Christian ways to blend with the old sinful lifestyle would only cause stress, and tension, and destruction. It will not work. A one-half Christian is a one-whole nonsense. One half lang pagka-Christian mo, the other half eh hindi. So you're one whole nonsense. Hindi pwede yon. Kaya kailangan buuin ang loob. If you have already accepted Jesus Christ as Savior and Lord, if you have been born again, live a full Christian life. Huwag ka ng kalakalahati. You have to live a full Christian life. Not one half, not one fourth. Para kang merong infeksyon, umiinom ka ng gamot, antibiotic. Sinabi ng doktor, iinumin mo yun ng 1 linggo. Nung pangalawang araw, bumuti-buti ng pakiramdam mo, tumigil ka na. Ayaw na ayaw yan ng mga doktor kasi kailangan full dosage para magtagumpay yung trabaho ng gamot na yon. Dahil kung hindi, magkakasakit ka lang uli. Hihina lang lalo ang iyong katawan. Dahil yung inilagay mong konting gamot, magiging kakampi ng kalaban na sakit yon. Dahil hindi pa na natatalo yung kalaban. Dapat full dosage.
Mga kapatid, magkikristyano na rin lang kayo, full dosage na. Sabihin nyo nga sa katabi nyo yan, kailangan yung inuusig nyo siya, ganon. Kailangan full dosage. Sabihin nyo sa nagsabi sa inyo, hoy, sabihin mo sa sarili mo yan, ha? Diba? O full dosage ka pa, ginagawa mo ba yan? Kailangan full dosage. Walang mangyayari kung half dosage lang. Konti-konti. Do not try to blend your old lifestyle with your new status. You're born again, washed, cleansed, justified, sanctified, made holy, made perfect in the name of the Lord. And what are some of us doing with our lives? Sabi nga, the seed is washed only to wallow in the mire. Hinugasan na ng hinugasan, babalik lang pala sa putik. Sayang. Kailangan pangatawan na ang pagiging malinis. Christian, be one-hearted. Be consistent. Pagdating sa kabanalan, pagdating sa pagsunod sa Diyos, huwag hatiin ang loob. Huwag. Walang mangyayari. Saan mang bagay kailangan buo ang loob. Kung iibig, buong puso. Kailangan buong buo. Walang mararating. At huwag maging maligamgam ang pananalig. Do not be lukewarm. Kahit sa Biblia, ayaw yang maligamgam. Sa pananalig lang naman, ha? Parang kape na maligamgam, walang kwenta. Lalo naman kung ice cream na maligamgam. Dapat kung malamig, malamig. Kung mainit, mainit. Revelation 3:16, so, because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Yan ang sinabi ng Diyos sa isang church na maligamgam. Hindi ko kayo malaman kung malamig kayo o mainit, nakakalito kayo. Mabuti pa kung malamig kayo, malamig na malamig na malamig na. Kasi alam nyo yung malamig na malamig na malamig, ang totoo, yung mainit din yon. Alam nyo bang nakakapaso ang yelo? Yung dalawang extreme, magkapareho yan. Extreme cold, extreme hot. Kasi in a circle, the end is the beginning. Yung talaga pinakamagkalayo, yun ang pinakamagkalapit. Kaya sabi, dapat extreme ka na. Mainit kung mainit, malamig kung malamig. Huwag yung gitna-gitna lang. Nagpe-praise and worship ka na, ibigay mo na. Kakanta ka, lakasan mo na. Ba't para kang ipis? Mag-o-offering ka, ba't di mo itodo? Pakonti-konti, pakonti-konti. Magse-serve ka, para kang bulating sumulpot, mawala, sumulpot, mawala. Ba't di ka na lang laging present? May gagawin ka na rin lang, lalo para sa Lord. Gawin mo na with feelings. Alam nyo lahat ng may na-accomplish kasi ginawa nila with feelings. Mga pyramids of Egypt hanggang ngayon hinahangaan natin, talagang with feelings ang construction yan. The wonders of the ancient world. Pag may hinahangaan kang painting, ang ganda-ganda kasi with feelings. Ang dami mga painting na kung ano lang, nalimot na ng tao kasi ginawa na rin lang, di pa ginandahan. Minsan bibili ka ng mga damit, ginawa na rin lang nung tumahi, hindi pa ginandahan. Isang gamit mo pa lang, tanggal na yung botones. Isang gamit mo pa lang, tas-tas na yung gilid. Ba't di na lang inayusan, ginagawa na rin lang. So ang ending, hindi ka na bibili uli sa kanya. Gagawa ka na rin lang ng tsinelas, isang takbo lang nung tumakbo, tanggal na yung isang bahagi nun. Ba't di na lang tibayan yan? Gagawa ka rin lang, why don't you give your best? At lalong-lalo kung gagawa tayo para sa Panginoon, nananalig na rin lang, lubusin. Nananampalataya na rin lang, huwag nang magduda, itodo na. Sabi ni Lord, kaya walang nangyayari, nagdadalawang loob kayo. Kailangan nananalig kayo ng buong buo. At kung tinalikuran nyo na ang inyong dating buhay, huwag nyo nang balikan. Proverbs 26:11, as a dog returns to its vomit, so a fool repeats his folly. Yung aso, susuka, mamaya babalikan niya, kakainin niya uli ang isinuka niya. Aso ba tayo? Hindi, tao tayo. Kaya sabi yung isinuka mo na, ikinonfess mo na, kinilala mo ng mali, huwag mo nang balikan. Tama na yon. Pag tumalikod sa kasalanan, talikuran na. Ano po ang central theme ng ating binasa? Anong Jesus logic ang makikita natin? That Jesus does not approve of and that Jesus does not accept compromise.
Ayaw niya nung hati-hati. Kailangan buo. Luke 16:13, no servant can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Hindi pwedeng hati. So what old and new clothes could you be trying to patch together, kapatid? Meron ba sa atin ngayong kalagitnaan na may nagpipilit pagsamahin yung old and new clothes? What new wine are you forcing into an old wineskin? In other words, what compromises are you trying to do? Anong pagtsatsappsoy ng ating pananalig ang gusto nyong gawin? Alam niyo yung chapsoy, halo-halo, di ba? Nandun lahat. Ganun ba ang ating pananalig? Ganun ba ang ating buhay? What bits and pieces of your old nature are you trying and insisting to accommodate in your new Christian life? Philippians 3:13-14, sabi ni Paul, one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. So niya, yung tapos na sa akin, tapos na. Di ko na binabalikan pa yan. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. So new faith should mean new lifestyle. At kung nakaranas na tayo sa new faith na nagkaroon ng new lifestyle, it must be forever renewed. Every day, every day, every day. Hindi siya dapat ibalik sa dati. No backsliding. No compromise. Kung may pagbabago sa buhay ng Kristiyano, dapat for the better. To be more Christ-like, not to be less. Anong pinagpipilitan nating pagsamahin na hindi naman talaga pwede? Siguro meron tayong maiisip niyan kung tayo ay susuri sa sarili. Yung talagang hindi pwedeng pagsamahin dahil Kristiyano ka. Ipinagpipilitan mo, gulo lang ang nangyayari, stress, needless problems. Aming Diyos, nagpapasuri po kami sa inyo. Ipakita niyo po sa amin kung may ipinipilit kaming pagsamahin na old and new, bad and good, right and wrong. Tingnan niyo, Panginoon, kung may mga compromises kaming ginagawa sa buhay at hindi kami consistent. Suriin niyo po kami. Gusto po namin, Panginoon, maging buo, hindi hati. Mangusap po kayo sa amin. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid, at hayaang mangusap ang Espiritu ng Diyos. Unless you are perfect now, then there must be something to study, something to review in our life. Ano ang hindi pwede? Huwag niyo nang ipilit. Kung alam ng inyong espiritu, hindi ito pwede, mali ito, isuko na, huwag nang ipilit pa, nang mabuo ang ating loob, mabuo ang ating puso, mabuo ang ating pananalig, at gawa ng mga taong ayaw na ayaw natin. They leave a mark, they leave a dent in your psyche. They hold your memory and attention. They dominate your thoughts. They become your masters. Ayaw man natin, nagiging parang amo natin ang mga taong kinaiinisan natin dahil napapaikot nila tayo. Nakararamdaman natin ang galit at naapektuhan nila ang ating buhay. One classic example from the Bible is Haman, who hated Mordecai. Si Haman ay mataas na opisyal ng gobyerno. At ito naman si Mordecai ay isang karaniwang taong ayaw niya na magpakumbaba at ayaw niyang magbow dito kay Haman because this Mordecai would bow only to the God of Israel. Mordecai was an Israelite and Haman was a foreigner, and the Israelites were prisoners in this land at this time. So itong Haman na to, ang taas ng ranggo, ang yaman-yaman, makapangyarihan, pero may tinik sa kanyang lalamunan, may bikig sa kanyang buhay, at ito ay ang pagkamuhi niya kay Mordecai. Esther 3:5, when Haman saw that Mordecai would not kneel down or pay him honor, he was enraged. Ang taas-taas ng kalagayan mo sa lipunan, magngangalit ka dahil sa isang taong wala namang posisyon, pero yon ang epekto sa atin ng mga taong ayaw na ayaw natin. Napapababa niya ang ating pagkatao, nagagalit tayo, at kuminsan nagmumukha tayong mga katawa-tawa. You become a satellite of the person you hate.
When you hate someone, you don't have your own course. You are just taken here to the left or to the right by people that you hate because they affect you so much. People you hate enter and stay in your consciousness, in your memory. Kung may nakatira sa ating puso, dalawa yon. Mga taong mahal na mahal natin at mga taong muhing-muhi tayo. Pareho silang nandun. Pareho silang laman ng ating isipan at pareho silang lagi nating naaalala. Alaala mo sila lagi. Pag may kinakamuhian ka, may lason sa loob ng utak mo, yung pangalan, yung alaala ng taong yun. Esther 5:11-13, Haman boasted to them, meaning his friends and family, about his vast wealth, his many sons, and all the ways the king had honored him. And that's not all, Haman added. I'm the only person Queen Esther invited to accompany the king to the banquet she gave. But all this gives me no satisfaction as long as I see the Jew Mordecai sitting at the king's gate. Everything was going his way. Inimbita pa daw siya ng reyna at siya lang ang kasama ng hari at reynang naghapunan. Tumataas ang kanyang posisyon, gumaganda ang kalagayan niya sa lipunan, pero sabi niya, nababaliwala lahat yung nakikita ko yung Haman na yan, na nakaupo doon. Inis na inis ako sa kanya. So people you hate are spoilers and eclipsers. And this early, I want to challenge you to think of your own Mordecais. May mga tao ba na pag naalala nyo, nakita nyo, nawawala kayo ng gana sa buhay, naiinis kayo, kumukulo ang dugo ninyo, nagngangalit ang inyong mga panga at ngipin, makita nyo lang na nakakalat doon sa inyong dadaanan. They cancel your happiness. People that you hate affect you, needless to say, with or without their involvement or awareness. Yung mga taong sobra nating kinainisan, wala naman silang ginagawa, hindi sila nagpapagod, pero may epekto sila sa atin. People you hate anger you. They uglify you, your looks and your behavior, and they set you back. Sobra kang pinapababa, iniaatras, pinipilipit ng taong kinamumuhian mo. Esther 5:9-10. Haman went out that day happy and in high spirits. But when he saw Mordecai at the king's gate and observed that he neither rose nor showed fear in his presence, he was filled with rage against Mordecai. Nevertheless, Haman restrained himself and went home. Tulad ng mga iba na nating nakita sa nangyayari kay Haman, ang ganda-ganda ng araw niya, ang saya-saya niya, sobra siyang kinakasihan ng kapalaran, pero nakita niya bigla itong Mordecai, nainis na naman siya, nagalit siya, pero tinimpi ang galit. Sinupil ang nararamdaman, pero kumukulo sa loob ang kanyang damdamin at umiwas na lang siya at umuwi. Nakakapagod mamuhi. Kung sino man sa atin ang may kinakamuhian dyan, nakakapagod yan. Nakaka-drain, nakakaubos ng lakas, nakakatanggal ng poise, sabi nga nila. So, what should you do to people you hate? Or how to get rid of people you hate? Siyempre, pag may tinik ka, dapat mong tanggalin sa iyong lalamunan. Meron po akong kaibigan na tinik. Halos 2 buwan yung tinik na nasa lalamunan niya. Nagpa-opera na siya, sari-sari na ang ginagawa. Hindi matanggal-tanggal si tinik. There was this thorn lodged in his throat, and even despite surgery, it could not be dislodged. It was so inconvenient. Kumisan merong parang punyal na nakatusok sa inyong puso. Mahirap mamuhi. So what do? How do you get rid of people you hate? There's only one way. Forgive them if they had wronged you. It's the only way that works. You can try many ways, even surgery, but the only way is to forgive. Colossians 3:13, bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. Does God give us this advice to forgive for us to become losers? No. God gives us advice to forgive so we will win. Because it's only in forgiveness where you can win. Hindi ka pwedeng manalo na galit ka. Hindi ka pwedeng manalo na namumuhi ka. Ang panalo mo lang, pag nagpatawad ka na, doon ka palang makakawala.
The only way that you could get them off, that strongly remembered list, the only way that you could cut or lessen or minimize their negative connection to you, the only way that you could be free of and from them is to forgive them. Proverbs 12:16, a fool shows his annoyance at once, but a prudent man overlooks an insult. Ang mga hangal daw, madaling mainis at ipinapakita nga ang kanilang pagkayamot. Pero ang mga matatalinong tao, pinapalampas na lang yung mga nakakainis na bagay para hindi na sila maapektuhan pa. So be good, or at least be wise. Forgive. Kung napakabuti mo, magpatawad ka. Pero kung hindi ka mabuti, at least magpakatalino ka, magpatawad ka pa rin kasi ikaw pa rin ang makikinabang. Gusto mong mahalin ang kapwa mo, patawarin mo. Pero kung gusto mong sarili mo lang ang mahalin mo, magpatawad ka pa rin kasi ikaw pa rin ang makikinabang pag nagpatawad ka. What to do with people you hate? Forget them. Isaiah 43:18, forget the former things. Do not dwell on the past. Yung nagpapatawad lang ang nakakalimot. Habang hindi mo pinapatawad ang isang tao, hindi mo siya malilimutan. So kawawa ka naman. But you don't forget whatever or whoever you feel strongly about. Forget the feelings. It's impossible to forget people unless you have an amnesia. But you can forget the feelings. Yung feelings na masama, be free. Be free. What do you do with people you hate? Turn them into people you could like by giving them positive influence. Nakakainis pa sila, nakakamuhi pala sila, di subukan natin silang baguhin para maging nakakatuwa na sila. That's the greatest victory. When you turn an enemy into a friend, that's your greatest victory. When you turn somebody unlikable to somebody lovable, that they color and spice up your life, you really have won. Proverbs 25:21-22, if your enemy is hungry, give him food to eat. If he is thirsty, give him water to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head, and the Lord will reward you. So may kaaway ka daw, gutom, pakanin mo. Nauuhaw, painumin mo. Ang result niyan, hindi man agad-agad, pero kung lagi mong gagawin, mahuhulog ang loob sa iyo niyan. Hindi ka naiinisin, baka mahalin ka pa, yun ang tunay na panalo. Pero yung gutom, lalo mong ginutom, babangis lang yun, baka pati ikaw kainin. Gipit na, ginipit mo palalo, nangangailangan, hindi mo tinulungan, magtatanim ng sama ng loob sa iyo at maghihintay lang ng pagkakataong gumante. Pero kaaway mong mortal, biglang nagipit, walang dugo, dinonatan mo ng sarili mong dugo. Paano ka pa niya kakamuhian? That's why we say, if you can do it because you're good, do it. If you're not good, at least be intelligent, still do the same thing. At the end of the day, you win. How do you deal with people you hate? Change them. Change them positively. Change them with the power of God and with the power of your own love. And if not love, at least your own diplomacy. Then this world will be a better place. Turn them into people you could like by changing your mind about them. They are not likable, all right? Why don't you change your mind about them and you teach yourself to like them? To teach yourself to find things that you could like. It's your perception. And your perception gives you your feelings. So it's up to you. What do you do with people you don't like? Turn them into people that you could like by doing something good to them. People have spirits. We have souls. We react to good things being done to us. Proverbs 20:22. Do not say, I'll pay you back for this wrong. Wait for the Lord, and He will deliver you. Huwag gumanti sa masama. Huwag gantihan ng masama ang masama. Dahil gagantihan ka niya uli ng mas masama, and you will never get out of this cycle. But break the cycle of evil will, of bad relationship with something good. And then you start something good going. You cannot change them. Change yourself. It's a lot easier. How can you change the world? That's too hard. But you can change yourself with God's help. How can you change people you don't like? That's probably impossible. But you can change your attitude towards them. When you do good to people,
you begin to dislike them less and less. Try it. When you do good to people, you begin to even like them. That's why the prescription of the Lord is, gumawa ka ng mabuti sa hindi gumagawa ng mabuti sa iyo. Malaki ang pagkakataon sila yung magbago at bumuti sa iyo. At kung di man sila magbago, sa paggawa mo ng mabuti sa kanila, ikaw ang mababago. Magsisimula ka magkaroon ng simpatya, magkakaroon ka ng amor, magkakaroon ka ng malasakit, hanggang mamahal mo na yung tao. Doing good to others changes them, but more than that, it changes you. If there is somebody you dislike, do good to them, and you will notice that you begin to like them more and more. And then change happens. Matthew 5:43 to 44. You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Sa palagay nyo kaya ginagawa ni Jesus ang payo na to para tayo patalo? Of course not. Binibigyan niya tayo ng ganitong payo para tayo papanalunin. And in the game of life, only love wins. Hatred always loses. You might be able to do violent things against people you hate, but at the end of the day, you're still a loser. You will be filled with guilt. You will have more enemies. You will have less friends. Your world will become smaller. So doing good is good for them and for you. Luke 6:32 to 36. If you love those who love you, Jesus says, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. And if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that. And if you lend to those from whom you expect repayment, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners, expecting to be repaid in full. But love your enemies. Do good to them and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great. And you will be sons of the Most High, because He is kind to the ungrateful and wicked. Be merciful, just as your Father is merciful. Galing talaga ni Lord. Sabi ni Jesus, kung minamahal mo lang yung nagmamahal naman sa'yo, ano naman ang points na kinita mo doon? Natural lang yun. Kahit masasamang tao, mahal yung nagmamahal sa kanila. Kung gagawa ka ng mabuti, doon lang sa gumagawa ng mabuti sa'yo, hindi nakakaiba yun. Kahit sino dyan mga pusakal na kriminal, mabuti rin sa mabuti sa kanila. Magpapautang ka doon sa inaasahan mo lang na makababayad, walang kwenta yun. Kasi wala ka namang ginawang mabuti. Pero kung nagpautang ka doon sa parang hindi makakabayad at di ka nababayaran pa, sabi yun, doon ka may point. Minahal mo yung hindi dapat mahalin, tinulungan mo yung hindi matulungin, yan ang nakaka-impress sa Diyos. At ang Diyos mismo ang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Reward. What reward will God give to those who do good? We don't know exactly, but one great reward is peace of mind. Because when you do good, you have peace of mind. When you do evil, you may try to delude yourself into thinking that it's fine, but you will still feel guilty. Why? Because the Spirit of God lives in you. Pag gumawa tayo ng hindi maganda, meron tayong nararamdamang hindi maganda sa kalooban natin. At yung tinig na yun ang dapat nating pakinggan. Hindi tayo dapat magbingi-bingihan sa ating budhi. Kaya ang isang pinakamalaking gantimpala ng gumagawa ng mabuti, kahit hindi ka pagawa ng mabuti, hindi ka suklian ng mabuti ng kapwa-tao, masarap ang pakiramdam. Maluwag sa loob. Ayaw mo pa bang premyo yun? Pero hindi lang siguro yun. Marami pang iba. Nakatali ka sa inuutangan mo, pero higit doon, nakatali ka sa pinautang mo. Di ba? May utang ka, matino kang tao, hindi mo malimut-limutan yung inutangan mo hanggang hindi mo nababayaran. Pero may utang ka, hindi ka matino, pwede mong malimutan yon. Maraming ganon. Pero, may pinautang ka, matino ka't hindi, malilimutan mo ba yon? Tandang-tanda mo ang iyong mga pautang, di ba? Ngayon, may pautang ka sa tao, may utang siya sa iyo, meron siyang ginawang masama, hindi pa siya nagbabayad, malilimutan mo ba siya? Di nakatali ka sa kanya. May ginawa siyang mali sa iyo, hindi ka nakakaganti, di hindi mo siya malilimot, nakatali ka. This is what I mean. You are bound to people that owe you things.
And the only way that you could be free from them is to cut off that remembrance by forgiving them. As long as you want to collect, as long as you want to get even, you will never forget. And then you will never be free. Nakatali ka sa inaantayan mo ng bayad. Kahit siya, hindi na niya kinikilala yung tali na yun na nagkokonekta sa'yo, ikaw nakatali pa rin. And you cannot even move on. How to get rid of people you hate? Don't get rid of them. Don't get rid of people you hate. Get rid of your hatred. Because you can never get rid of people. They will always be there. And even if you got rid of 1 or 100, there will still be 1 million others that will irritate you and annoy you and make you miserable. So the only way for you to change everything is to change your perception. The change must happen within you because you cannot change the planet. Mas madali na baguhin ang pag-iisip. Mas madali na baguhin ang ating kalooban. Ang problema, pag namumuhi ka, ay hindi yung kinakamuhian. Ang problema ay nasa iyo. Nasa loob mo. At yun ang gustong latasin ng Panginoon. The Lord Jesus Christ is so wise as to prescribe the ultimate solution, and that is for you to change your heart. Not for you to try to change people around you, but for you to change the way you treat them, the way you deal with them, the way they affect you. Love or hatred binds you to its object. Pag mahal na mahal mo isang tao, nakatali ka. Hindi ka mapakali pag hindi mo nakikita, hinahanap-hanap mo, bibiling-biling ka sa higaan mo, pagka wala sa tabi mo, itong mahal mo na ito, hindi ka magkaroon ng katahimikan. Sa Song of Songs, chapter 3, verse 1, all night long on my bed, I looked for the one my heart loves. I looked for him, but did not find him. Can you imagine yung inip na inip ka, sabik na sabik, naghahanap, tas wala? Nakatali ka sa mahal mo. Pero nakatali ka rin sa kinakamuhian mo. Proverbs 10:12, hatred stirs up dissension. And look at this Mordecai. Whenever he looks at Haman, whenever he sees Mordecai, nawawala ang saya niya. Nakatali siya. Gusto niyo ba yon? Gusto niyo ba na tuwing nakikita niyo itong nangutang sa inyo, kumukulo ang dugo niyo, hindi na nga kayo mabayaran minsan, tapos tuwing kumukulo ang dugo niyo, lumalaki ang utang niya sa inyo, lalong lumalaki ang sisingilin niyo, lalo kayo nalulugi. If you want to be free, do not love or do not hate. Just forget the feelings. But then, God wants us to love. And God wants us to be loved back. So cancel the do not love. Just think of the do not hate. Be free. Masarap naman na nakagapos ka rin sa mahal mo at mahal ka rin niya lalo. Masarap naman yun. Pero nakagapos ka sa kinakamuhian mo, hindi yun masarap. Forget the feelings. No need to love them if you don't love them, but just forget the hatred. But then what else? If you could graduate to the next level of loving them, that is the ultimate victory. How do you forget? You first forgive. Mark 11:25, and when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive him. 5 beses nagdarasal ang mga Hudyo sa templo. 5 times a day. And Jesus says, and whenever you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive him. So you have 5 times a day to remember to forget. To remember to forgive. Sabi niya, huwag muna kayo magdasal kung namumuhi pa kayo. Magpatawad muna kayo. At kung 5 beses ka magdarasal, at sa mga hindi mapadasalin, kahit 1 beses lang, edi ting 24 oras, nagpapatawad ka, hindi nagtatagal sa puso mo yung muhi, yung galit, yung poot, ikaw din ang makikinabang. Forgive. Ito ang talagang panalong formula to forgive. Yung, nakakainis ka ha, pero hindi ako maiinis. Panalo ako. Pero yung, nangiinis ka at nangiinis naman ako dito, talo ako. Hindi mo ako babayaran? O sige, sa'yo na lang. You're free. Pero yung lagi mo siyang hahabulin, aawayin, papahiyain, you are not free. Bumababa ka pa ng level. Jesus wins by transcendence, by self-control. Because you cannot control other people, then Jesus tells you to control yourself. At the end of the day, you don't make a clown of yourself, and you end up more dignified, more quiet, more placid, more calm. You win. Sino ang kinamumuhian nyo?
Ano ang nakakamuhi sa inyo? Lalo na kung matanda na kayo, tapos may galit pa kayo, hindi na uso yan. Hindi na bagay. 10 taon na yung hinanakit nyo, 20 taon na yung galit nyo, abay, malaki na ang pagkukulang nyo niyan sa sarili nyo dahil kayo naman ang durusa. Magkasambahay kayo, magkamag-anak kayo, magkapitbahay, hindi kayo nag-uusap, nakakapanigas yata ng leeg. Yung pinipilit mong tumingin sa iba para huwag mo lang makita yung ayaw mong kausapin. Napaka-abnormal na magkasama kayo sa isang lugar, hindi kayo nag-uusap. Napakalaking kabalbalan. Yung magsamaan ng loob ng matagal, lalo sa matatanda. Kasi parang wala ka pinagkatandaan, ang tagal mo nang nabubuhay, wala ka pang natutunan. Sayang naman lahat ang kinain mong patola. Sayang lahat ang ininom mong tubig, ganyan ka pa rin. Dapat ang tao magbago. Lalo kung nadidinig ang salita ng Diyos, dapat tablan. Dapat makinig. Ang pagbabago ng ugali, ang pagbabago ng asal, ang tunay at patunay na kinakasihan ka na nga ng Espiritu ng Diyos. Hebrews 8:12, For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. God is being quoted. Sabi ng Diyos, papatawarin ko na lang lahat ng kasalanan nila at di ko natatandaan pa pagkukulang nila. Ito yung sinasabing to forgive is to forget. And to forgive is to move on. Ang talino talaga ng Diyos. Alam niya ang solusyon. Ang mga taong ito, lagi na lang nagkakasala. Alam nga naman ako lagi mainis. Lagi na lang silang nagkukulang. Alam namang lagi kumulo ang dugo ko. So ang gagawin ko, papatawarin ko sila. Bakit hindi nyo magawa sa iba? Alam nga naman din, lagi na lang kayo mainis. Lagi na lang kayong makonsumi. Patawarin nyo rin. Forgiving people is the greatest revenge. Aha! Ang dami mong kasalanan, ha? Iniisip mo, magagalit ako, makukonsumi ako, maha-high blood ako. No way, I'll forgive you. Then I'm free. Yun ang winner. Even God could be free from anger and agitation and irritation because He forgives. Something to learn. God forgets. Sabi niya, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, doon ko ilalayo ang mga kasalanan nila. Ibabaon ko sa pusod ng dagat at di ko na uungkatin pang muli. Sinong tumahimik, di yung nagpatawad. Make it easy. Make it easier for others also to forgive and to forget you. Mga kapatid, hindi lang yung puso natin na pinag-uusapan dito na magpatawad dahil siguradong marami rin tayong pagkukulang sa iba. As much as we are concerned about forgiving others, we should be concerned about helping others forgive us. Every day, whether you like it or not, whether you intend or not, you offend other people. Sometimes you take their place, or they think you take their rightful place. Sometimes you take the promotion that they think they deserve. Sometimes you win this romantic object that they think they should have in their lives. So kung may sinasadya man natin o hindi, may mga naiinis at nagagalit din sa atin. Lalo na kung sinasadya pa natin at lalo na kung nagkukulang talaga tayo. So, tulungan din natin ang iba na patawarin tayo. Kung may kasalanan kayo, magbaba ng loob. Humingi ng tawad, magpakumbaba. May nainis kayo, magpasintabi. May pagkukulang kayo, punan. May utang kayo, bayaran. Help people forgive you because it's unkind for you to cause others to hate you because it sets them back. Ang tunay na kabutihan ay hindi lang gumagawa ka ng mabuti sa kapwa, tinutulungan mo rin yung iba para huwag mayamot sa'yo. Kasi tinayayamot sila sa'yo, naiinis sa'yo, nagkakasala sila, mananagot ka rin sa Diyos dahil ikaw ang dahilan ng pagkakasala nila. So hindi lang tayo nag-iisip na, kailangan ko palang magpatawad. Dapat din nating isipin, paano ko kaya tutulungan yung mga tao sa paligid na patawarin din ako? Yung mga inis na inis sa akin, paano ko kaya aalisin yung inis nila? Paano ko kaya palulubagin ang loob nila na nagagalit sa akin? So who do you hate? What do you hate? It's pointless to carry that weight. Jesus wants you free. Sabi niya, my yoke is easy, my burden is light. Pero yung pagdadala ng muhi at galit, mabigat na dalahin yan. Huwag niyong dalhin 1 minute longer because you can forgive. And you can ask God to give you the grace to forgive. And you can help others forgive you by being humble, by seeking their forgiveness, or by stop being irritating, by starting to be nice. We owe it to everybody. Meron tayong pananagutan sa isa't isa. Aming Diyos, salamat na lang merong paraan para maalis ang galit
para mawala yung utang sa amin ng kapwa. Salamat na lang merong pagpapatawad. Thank you, Lord, for the very idea of forgiveness. And because of this, we don't have to depend on others to repent. We don't have to depend on others to be nice and to be good. But we just have to decide to forgive, and we will be free. Patawarin niyo kami, Panginoon, kung sinisira namin aming sarili at mga nasa paligid namin sa pagkikimkim ng sama ng loob, sa pag-iipon ng galit sa aming puso. Turuan niyo kami, Lord, na ang lahat ng ito isuko sa iyong paanan. Magbago talaga ang isip namin at pamumuhay at huwag namin ipagpilitan, huwag namin tigasan ang ulo namin na patuloy na magalit at mamuhi. Lumalabas lang ang pangit sa pagkatao namin kung kami nagagalit. Kaya turuan niyo kami, Lord. Teach us to contain ourselves, to control ourselves, to put ourselves under the control of your Spirit. Pagbulay-bulayan natin ang mga mensaheng ito, mga kapatid. Let us ponder these things. Let's think about people we probably dislike very much or just dislike mildly, but dislike nevertheless. Let us think of people we probably hate. And right now, don't wait any minute longer. Forgive them. Because by forgiving them, you also seek the forgiveness of God for yourself. And then you set yourself free. Isipin din natin kung meron tayong dapat lapitan, hinga ng tawad. May ugali tayong dapat baguhin para hindi patuloy na mainis sa atin ang mga kasambahay o mga kasama natin sa buhay natin. Lord, in silence, may you continue to give us insights. Finish this message. Bring it to the level of fruition that we will become better persons, that we will become kinder, nicer, sweeter to be around. Pagbulay-bulayan natin at sa tulong ng Espiritu, patuloy nating ubusin ang mga yamot